concert ever talaga na nakita ko sa buong buhay ko. Magpakatotoo tayo ngayon, guys. If we are going to talk about talent, marami sa Pilipino ang sobrang talented. The crowd, bro! The crowd! Grabe! Alam niyo, the best concert ever talaga na nakita ko sa buong buhay ko. Like, for real, walang halong biro, walang halong kukunwari dahil isa akong ganap na 18, but this is the best concert talaga na nakita ko sa buong buhay ko. Kagaya nga na sinabi ni Pablo dun sa video, this is the best concert that you are going to watch. Grabe! I'm so speechless kasi hindi ko alam kung ano yung pinaka the best words na pwede kong gamitin sa inyo kung gaano ako ka-proud sa SB19 at syempre sa 18. Alam niyo, hindi ko alam kung OA, maaring OA or OA talaga sa iba, but OA na kung OA, ipagyayabang ko talaga itong concert na to na ang SB19. Like, literally, sobrang galing talaga nila. Alam niyo during the concert nga ng simula at wakas, sobrang nakikita ko yung mga videos na naglalabasan. Anyway pala, marami sa inyong nagtatanong kung ako ay nakauwi doon sa concert ng SB19, itong naganap na wakas at simula. Ang daming nagtatanong sa akin, sa black app ko, sa blue app ko, and dito sa red app. Tinatanong nila kung natuloy ako, nakauwi ako, kasi I posted some videos, yung mga pancam. Yung po ay nanggaling sa kapatid ko na pinapunta ko sa concert. And to answer your question, hindi po ako nakauwi. And yes, the biggest regret na nararamdaman ko ngayon. But may mga rason kasi kung bakit hindi natuloy yung pag-uwi ko. But I'm very happy talaga, guys, dahil yung kapatid ko at saka yung boyfriend niya, yung binilihan ko ng ticket, sabi ko sa kanila, manood sila ng concert kapalit ko bilang suporta ko dun sa SB19. Kasi kahit na basher ng SB19 yung kapatid ko na yan, dati, yes, you hear it, right? Dati, kasi ngayon guys, after ng concert, ganap na 18. At alam nyo, pinakamalupit, inaagawan pa ako sa bias ko. So, maybe I will upload yung video na kinuha niya during the concert, yung vlog niya. Kasi sabi ko, pwede ka bang mag-vlog kung kaya mong mag-vlog? Kasi mahihiyain yung guys. Nahihiya siya. Sabi niya, sige daw. Nagpasa na siya sa akin ng mga video niya, pero natatawa talaga ako sa kanya. Pero sobrang happy nilang dalawa ng boyfriend niya. And meron silang ginawang video na kung saan yung masasabi nila sa SB19, which is na i-upload ko na yun sa black app ko. And yeah, medyo nahihiya sila doon, pero detailed yung mga sinabi nila doon na sobrang proud sila sa SB19 at sobrang nag-enjoy sila, at hindi lang yun, pati sa mga 18 kung gaano sila namangha sa sobrang effort ng 18, at especially dun sa sobrang linis daw ng venue. Yun yung pinaka-ano ko, na surprise din ako kasi napansin nila yun, kasi yung boyfriend niya yung boyfriend niya, yun yung na-notice, yung sabi niya sobrang hanga siya dun sa 18 kasi wala talagang nakikitang basura kahit na isang bottle, and pinaka malaking tulong daw talaga yun dun sa mga tao na nagbabantay dun, kasi after the concert, yung ganung kalaki na crowd, wala nang lilinisin, and sobrang helpful daw. Yun yung pinaka natuwa yung boyfriend niya dun, sobrang na-amaze siya dun sa ganung kalaki, kasi usually kapag concert, diba, makakita mo pa after ng concert, basura, ang daming lilinisin, and sobrang yun, open ground, hindi nila iniisip, hindi niya inakala na ganun
disiplinado daw yung mga 18. Kaya naman 18, I'm very very proud of you. Very good kayo dyan. Dahil dyan natutuwa, malamang sa inyo ang ating SB19. Yes! So anyway, let's talk about kung ano yung masasabi natin. And pag-usapan natin yung concert na yan. Grabe! Sabi ko nga sa inyo, ipagyayabang ko, and yes, deserve nilang ipagyayabang. Ipagyabang. So, but I think ipagyabang is not, tawag dito, correct word para sabihin na lang natin ipagmalaki, kasi 'di ba mas magandang pakinggan and mas kaayos-ayos pakinggan. So yes, ipagmamalaki ko talaga yung SB19 na yan, itong concert na ito, which is ako nga bilang bagong 18 lang, bagong tagahanga nila. Lately ko nga lang sila na-discover, di ba, nung nag-perform sila sa AAA doon sa Pilipinas. Doon lang ako naging ganap na 18, doon ko lang sila nakilala. And simula nga noon, nakakapanood ko ng mga video nila, tapos hanggang sa nakita ko sila personal dito sa Taiwan, as in malapitan, sobrang namangha talaga ako sa kanila. And then naka-attend ako ng mga concert, and talagang totoo pala yun, once na makuha nila yung puso mo, is talagang wala ka na halos gustong palagpasin na event nila. Kasi usually kasi guys, di ba, kapag merong artist na hahangaan ka, darating at darating talaga sa punto na parang, mananawa ka, ganyan, kasi paulit-ulit yung routine. Pero pagdating sa SB19, sobrang iba. And I can say it 100% na very true talaga. Kasi alam niyo, nagulat nga ako sa sinabi ni Ken. Kasi nanonood ako ng mga fancam na akala niya nagsawa na daw yung mga tao sa kanila. And look at that! The crowd, guys, grabe. Nung nakita ko yung mga video, sa totoo lang, sobrang ang taba ng puso ko. Pero naiinggit ako because I wasn't there. Talagang sobrang sabi ko, sana nandyan ako sa moment na yan. But it's okay. I know naman na darating at darating ang araw, ang pagkakataon na magko-concert uli sila, maybe dito sa Taiwan or sa Pilipinas. And sisikapin ko talaga na makapunta sa ganong kalaking event. Sobrang memorable talaga. No? I see the production, the whole production ng concert, the whole duration ng concert, yung mga medic, may PNP, yung sobrang ayos ng flow ng concert, yung Parkal Mall, ginawa ng parang, alam nyo, naging area ng 18, kung gaano kalaki yung impact ng SB19 sa tourism ng bansa natin, is talagang masasabi mo na deserve ng SB19 kung nasan sila ngayon. And deserve nila na i-acknowledge ng P-pop bilang sila yung pioneer ng P-pop. And deserve nila ang respeto na mula sa mga P-pop na nag-iumpisa pa lang ngayon. Dahil because kung hindi dahil sa kanila, 100% kaya kong sabihin na kung hindi dahil sa SB19, maaaring walang P-pop groups ngayon na mga nabubuo. And we have to be honest na hindi talaga madali na i-promote ang music industry, ang ganitong P-pop industry internationally pagdating sa Pilipinas, kasi kulang sa support. And look at SB19 now. Sobrang napaproud ako sa kanila. Kaya hindi nyo rin ako masisisi kung bakit ganito ako ka-proud na panang SB19. Hindi nyo ako masisisi kung bakit every time na may ganap sila, sobrang proud ako sa kanila, because yung paghanga ko sa kanila is hindi lang dahil sa hitsura nila, hindi lang dahil sa talent nila, because everything they do, they always put a purpose. You know, hindi lang ito basta makakanta sila ng stage, makapagsayaw sila ng stage, makapaglikom sila ng mga tao na sobrang dami at kumita lang ito. It's not all about the money. Kasi kung tungkol lang ito sa pera, sobrang kaya nilang i-take advantage yung kasikatan nila na to. But they always make sure na yung ginagawa nila, lagi silang may vision, lagi silang may goal, lagi silang may purpose sa lahat ng ginagawa nila. And they always make sure na hindi lang sila yung makikinabang dun sa ginagawa nila. Hindi lang sila yung mag-i-enjoy sa ginagawa nila. Look at how they produce their concert, the wakas at simula. And
Sobrang saludo ako kasi imagine open door yan, which is I know na some of you na mga umattend, alam ko napakarami na umattend sa inyo na sobrang nainitan, pero hindi sila nagre-reklamo because they just enjoy the moment and na-appreciate nila yung effort ng buong 1C Entertainment kung para lang mabigyan ng magandang experience ang lahat ng 18, and 100% ako ang nagpapatunay na kahit open ground yun, sobrang smooth kasi my sister and her boyfriend is umattend ng concert na yun, and the best thing na ginawa ko para sa kanila is masaya ako na na-experience nila yung moment na yun, na kahit wala ako doon, naipasa ko yun sa kapatid ko, na sobrang happy niya talaga sa akin kasi my sister never attended the concert like that, and sobrang happy ko kasi first time niya maka-attend ng concert, and SB19 concert yun. And kasama niya yung jowa niya, and sobrang happy ako dahil alam ko sa puso ko na nag-enjoy sila kasi sila mismo ang nagsabi sa akin. And yeah, the best, sabi niya sa akin, yung grabe yung simula pa lang, yung pag-umpisa pa lang ng concert, sobrang parang napakalaking celebration na talagang yun lang yung concert na nakikita ko na nagpa-fireworks ng umpisa na gano'n. Tapos yung alam niyo yun, talagang mai-excite ka, and sobrang happy talaga ako, especially nung nakita ko yung mga pa-drone ng 18 after the concert, yung show ng drone na kung saan talagang mayroong show na ginanap na nag-effort, gumastos itong Project Chrono ba yun, yung nag-release nun, basta yung pa-drone ng 18. Sabi sa akin ng kapatid ko, grabe yung fans ng SB19, parang mga baliw kasi talon ng talon, pero tumatalon din naman daw siya. Tapos sobrang wild daw, tapos grabe daw yung pa-drone, tapos yung fireworks, tapos sobrang happy daw talaga nila. And yun nga, sabi nga nila sasama daw uli sila kung may concert, ganyan, kung may pagkakataon. And yeah, sobrang proud ako sa SB19. And gaya nga na sinasabi ko sa inyo lagi, ipinagmamalaki ko tong SB19 na to kasi lahat ng ginagawa nila merong purpose, merong goal, merong vision, na hindi lang ito basta ngayon. Lagi nilang sinisigurado na bukod sa kanila, may makikinabang na iba. And this is the best concert na napanood ng marami. They always set the standard sa mga tao, sa mga new group dyan, sa industry, na kailangan kapag alam nyo na meron taong mga handang mag-spend ng pera sa inyo, bumili ng mga ticket para dyan sa concert, you have to make sure na mag-give back kayo dun sa tao, sa paggastos nila, sa pagod nila. Kasi hindi rin naman nga biro na ipunin mo yung pambili mo ng ticket, na lumipad kayo galing ibang bansa just to watch the concert. So they always make sure talaga na hindi nyo pagsisisihan yung experience na yon. And this is what I can say 100% na if you guys are going to watch a concert, kung hindi nyo pa na-experience na manood ng concert ng SB19, just try nyo talaga, and I can guarantee 100% uuwi ka na taga-suporta nila. And ganyan ako, sobrang galing na galing. I witnessed personally nung nanood ako ng concert nila dito sa Taiwan. Ang bonus na lang yung mga pagmumuka ng mga yan. Bonus na lang yung galing nila sa pagkanta. Kasi if we are going to talk about talent, magpakatotoo tayo ngayon guys. If we are going to talk about talent, marami sa Pilipino ang sobrang talented. Pagsasayaw, pagkakanta, marami ang kayang gumawa niyan. Marami ang kayang gumawa ng kung ano yung ginagawa ng SB19 na pagkanta, pagsayaw. Maraming talented sa Pilipino. At kaya nga laging pinupursue ng SB19 yung makilala yung talent na Pilipino kasi they know na marami ang talentadong Pinoy pero nahihirapan i-market. Kasi nga kulang tayo sa support ng ating, alam niyo na, ng gobyerno, and especially do sa mga big media. SB19 sobrang dependent, sobrang nila, hirap na hirap sila. Imagine niyo 18 lang yung kakampi nila, halo sa pagkakataon na kailangan silang i-market. Kaya naman sobrang proud ako sa mga 18 na talagang sobrang mag-effort din. Kaya hindi ko masisisi yung SB19 kung bakit mahal na mahal nila yung 18, kasi alam nila na kung wala ang 18, hindi ito magiging posible lahat. And sa mga fan project nila, let's talk about the confetti. Grabe yung confetti na inilabas. I just read, nalaman ko lang na project pala ng fan yun. Kasi sabi ni Ja,
hindi daw nila alam yon at wala daw siyang idea doon. So, na-prove ko na parang, tapos may nabasa ako na post sa X na yun nga daw ay idea or project ng 18. Let's talk about the Nebula project, the band project, yung mga nagparade, yung mga bus, jeep. Pag-usapan natin yan, yung mga pa-drone. Sino? Sabihin nyo sa akin, sino ang fandom na willing gumastos ng ganong kalaki with a purpose? Let's talk about dun sa jeep. Alam niyo guys, sobrang common na nagpapabas sila, nagpapaganyan. Pero, laging merong dahilan at may purpose. Yung mga 18, yung mga pa-project nila, parang yung ginagawa ng SB19. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kung ano yung idol mo, yung hinahangaan mo, napakalaki ng epekto sa fan, napakalaki ng influensya nila dun sa fans. Like, dun na lang sa jeep, gaya nga na sinabi ko dun sa jeep, alam nyo kung ano yung nasa isip ko agad dun sa jeep? Bukod sa unang-unang dahilan na bigyan nila ng isang araw na pamamahinga, hindi ko alam kung yung ba ay pagmamay-ari ng 18 or kung hindi man, sobrang saludo ako kasi imagine nyo, naisip nyo na mag-rent ng jeep tapos bayaran nyo sila, tapos sobrang laking parang jackpot nun sa may-ari ng jeep na hindi na sila mamamasada ng ganong kahirap para lang kumita dun sa araw na yon. Let's talk about dun sa kumpeti na may message, yung nakita ko na may message. Hindi lang basta kumpeti yun eh. Alam ng 18 na marami sa atin yung maraming pinagdadaanan. The reason why kung bakit sila naging fan, nakaka-relate sila. The reason why kung bakit sila umattend sa concert na yon, it's because they want to be happy at least for that moment na makalimutan nila yung mga lungkot ng buhay nila, panandalian. So they put something na nakaka-touch, na naglagay sila ng message dun sa kumpeti na yun. So hindi lang ito basta-basta kumpeti, meron itong ibig sabihin na hanggat nabubuhay ka, may pag-asa ka, marami kang chances sa buhay, maraming dahilan para magpatuloy ka sa buhay mo. And sobrang na-proud ako. Yung drone, sino ang fandom na lilikom ng ganong kalaking halaga para lang in 10 minutes mapakita yung support nila at love, kung gaano sila ka-sweet sa SB19, na sobra talaga yung pagmamahal nila. And hindi lang yun, yung pataho. Nagbayad sila ng ilang taho na naglalako. Siguro kinontrata na nila yon para mamigay dun sa mga fans. Imagine, para hindi kung sakaling nagugutom yung mga fans, ganyan. So, hindi na nila kailangan maghanap. Pag nadaanan nila yung libre lang. And malaking tulong din dun sa mga magtataho na kumita sila ng ganon sa araw na yon. And ano pa ba? Yung mga pabanda, nung nakita ko yun, sabi ko, actually guys, yung 18, hindi naman ako magtataka na marami yan mga pa-surprise. Kasi syempre, parang the more na nag-i-invest sila dun sa SB19, parang naipapakita nila yung pagmamahal nila. And alam naman natin na syempre nandun tayo sa the best fandom, so alam nyo na yon. But the reason behind of all those project, yung purpose nila sa ginagawa nila is talagang nalalambot yung puso ko, na sabi ko, sobrang natatouch ako, and sana wag silang magsawa, yung mga taong ganyan. Imagine mo, sa crisis na nangyayari sa mundo ngayon, sa bansa natin ngayon, nagagawa pa nila yung mga ganong bagay. Kaya sabi ko, sobrang swerte ng SB19 to have 18 talaga. And alam ko naman na yung 18 ay sobrang swerte din sa mga idol nila, because alam ko na some of you, inspiration yung SB19 to pursue their dreams. At ako personally, bilang isang OFW na ang kaligayahan lang minsan ay nasa phone, ganyan, and may mga struggles din ako na feeling ko sobrang down na down ako, nagkakaroon ako ng burnout. SB19 always inspire me to keep going talaga. Yung mga songs nila, yung mga video nila, na kapag sila may mga podcast, may mga words of wisdom sila na naririnig ko, na nagiging inspiration ko yun to continue the life. Kung para magkaroon ng purpose pa yung buhay ko, para imulat sa akin na lahat ng bad days na nangyayari sa buhay mo is just temporary. You just have keep going, and para nagiging more on
positive na tao. And gaya nga ng mga moment na ganito, I always dream na sana next concert ng SB19, madala ko yung family ko. Yung, not just kasi gusto ko madala yung family ko, lahat yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, may yung magulang ko, doon sa concert ng SB19, and sabay-sabay kaming manonood. And I know na magiging pinaka the best moment yun ng buhay ko. Actually, it's my dream, and let's see kung mangyayari yon. Sobrang proud ako sa SB19. But 18, sobrang saludo ako sa inyo ngayon. Sobrang saludo ako doon sa mga namumulot ng basura. Lahat yon sobrang nakakaantig ng puso. Talaga guys, sobrang saludo ako ngayon. Walang kahit na sino ang fandom na makakatalo sa 18. Wala. Lahat ng ginagawa ng SB19, lahat ng, gaya nga na sinabi ni Josh, 18 ang nagmamarket sa kanila, katulong nila ang 18 sa pagmamarket kasi makikita nyo talaga yung effort ng 18. Kaya naman mahal na mahal ng SB19 ang 18 at kasama na ako doon. Actually, meron akong isang fan project na ina-expect ko na mangyayari, na sabi ko parang sa isip ko, makikita ko to nagagawin ng mga 18 pero hindi ko nakita, which is yung may magtataas ng flag ng Pilipinas. Yun yung talagang nasa isip ko na mangyayari pero hindi nangyari. But I think it's because dun sa venue medyo parang complicated siyang gawin. So but dun sa mga effort ng 18, you are the best guys, sobra. So keep doing that, and I can't wait kung ano pa yung mga pasabog na kayang gawin ng 18. Kasi hindi nagpapatalo sa sa SB19 yung mga 18. Natalo ng parang mas trending na nga yata yung fandom ng 18 ngayon kesa dito sa SB19 Kasi grabe kayo, bida-bida kayo 18. Sinong fandom ang gagawa ng ganun, kaya naman nakaka-proud. And nakakatuwa lang na yung impluwensya ng SB19 sa 18 is sobrang ganda. So makikita ninyo 18 para sa akin is the best fandom ever. Hindi lahat ng fans ng SB19 is just a teenage or millennial na lagi na lang nakatutok sa phone, na lagi na lang naka-update, na nauubos na yung oras dun sa kaka-stream. Hindi lang ganun yung fans nila. Ang fans ng SB19 are stable sa buhay. Marami, financially stable. Kaya naman makakita ninyo na kapag talagang naglabas ang SB19 ng mga merchandise laging sold out, ng mga events laging sold out, it's because yung fans nila is busy sa buhay-buhay. Alam nila na fans sila ng SB19, but they also have a life na merong kailangan i-priority. May mga trabaho, financially stable. Bukod sa may mga professional, maraming professional, talagang may matatanda, mga bata, halo-halo. Diyan mo makikita kung gaano kalaki yung epekto ng artist sa mga tao, kung gaano kalalim yung connection or nabubuo nilang connection dun sa tao. Hindi lang basta trending, hindi lang basta ito yung sumikat sa social media na trending sa social media and naki-hype yung marami. Hindi lang ito yung klase ng kasikatan ng SB19. Kaya maraming artists yung nagiging sobrang init sa social media na pag may narinig na sumikat na kanta, yun na yun, sobra. Tapos sooner or later, biglang mabilis mawawala. Kasi hindi lahat ng taong nakinig doon is nagkaroon ng strong connection dun sa idol. Pero sa SB19, pag naging fans ka ng SB19, kapag nagustuhan mo sila, alam mo na talagang magkakaroon ka ng connection. At ito yung dahilan kung bakit laging sold out yung concert. Ito yung dahilan kung bakit nakabuo yung SB19 ng ganito kalaki na crowd during the Wakas at Simula concert. They are willing talaga gumastos. Kasi nga, alam nila na yung gagastusan nila ay sobrang worth it. Minsan nga kapag katapos ng concert na atin mo, pakiramdam mo kulang pa yung binayad mo sa sobrang ganda na binibigay ng production ng SB19 ng Once Entertainment, sa sobrang ganda ng experience na ibibigay nila sa inyo. Kasi the truth is, hindi mo lang naman dito babayaran yung pagkanta nila Ang babayaran mo dito yung memories na mabubuo mo dun sa moment na yon, dun sa mga fans na kasama mo, dun sa idol mo na
i-celebrate nyo yung ganong happiness during that time, yun yung babayaran mo dun. Ang sarap maging fans ng SB19. Kaya, the reason why kung bakit ako ganito na minsan gagawa ako ng video tungkol sa SB19, hindi ito because gusto ko magkaroon ng subscribers dito, hindi ito because of it's because I'm very proud to SB19 and sobrang proud ako na 18 ako, and hindi ako nag-i-sta ng kahit na anong na boy group. Ang daming magagaling but I don't stand. Nakaano lang siguro talaga na destiny na ma-attach ako at maging tagahanga ng SB19. Kaya kapag gumawa ako ng video ng SB19, yung masasabi ko, yung reaction ko, it's because yun yung nararamdaman ko na sobrang proud ako sa kanila. And siguro dumating man yung araw na tumanda na ako, is magkaanak ako, I always i-share ko yung story ng pagiging fan girl ko sa magiging anak ko, and gusto ko yung anak ko magiging fan din ng SB19, or kahit na doon sa mga magiging anak ng SB19, like nagproduce sila na, nagpakilala na sila ng Sunara. Hi Sunara! Oh my God! So ayun, napanood ko din yung Sunara na yun na sobrang alam mo ang gagaling din. Halata naman! Syempre onesie yan eh. Syempre SB19 ang nag-training dyan eh. So sobrang proud tayo dyan. So ayun, yun yung masasabi ko sa Wakas at Simula concert. Anyway, I'm very very proud. Onesie Entertainment, you did your job very well. Sobrang proud ako sa galing ninyo, sa effort ninyo, and SB19, you are the best talaga. You guys always make sure na hindi pagsisisihan ng mga nanonood sa inyo yung mga performance na gagawin ninyo. And 18, of course, I'm going to shout out all of you 18 kung nasan man kayong lugar. Nasa bahay man kayo, naka-attend man kayo, o hindi kagaya ko, I'm sure nag-effort din kayo para manood, nag-abang, ganyan. And of course, sa lahat ng mga 18 na nag-produce ng mga pa-surprise, pa-fan projects sa SB19, ang dami kong nakikita, saludo ako. Grabe, sa totoo lang, hindi ako nagjo-joke. Ito talaga galing sa puso ko. Every time na may ganap ang SB19 at nakikita ko yung mga papan project nila, sobra talaga akong nagiging proud sa 18 kung gaano nila kamahal at kung gaano sila ka-dedicated sa SB19. You guys are amazing, and I know na lahat ng ginagawa ninyo for SB19, yung willing kayo mag-spend financially and yung effort, yung puyat, lahat-lahat. I know 100% na yung SB19, yung inspirasyon ninyo is lahat yon napapasaya kayo, and alam ko na lahat yung galing sa puso ninyo kasi ganyan yung kamahal yung SB19. Sobrang thank you and proud ako sa inyo kasi sobrang galing ninyo. And I can say 100% 18 fandom is the best. Walang makakatalo. Gaya nga na sinabi ko, walang kahit na sinong fandom ang kayang gumawa ng effort na ginagawa ng 18 ngayon. Wala pa akong nakita. Kasi, yes, obviously, yung mga fandom naman is willing to gastos for their art. Pero yung effort na ginagawa ng 18 is, believe me, 100% sobrang level up nyo. Sobrang nakaka-amaze kayo. And sobrang proud ako sa inyo. And continue nyo lang yung support niyo. And yeah, sana masaya tayong lahat and proud sa kung ano yung nailabas ng SB19 na concert. Day off ko ngayon, so i-enjoy ko yung moment na to. And mamaya, magtatrabaho na naman ang babaeng ito. So, ayun, sana pala may ganap ang SB19 sa pag-uwi ko ng Pilipinas. Kasi uuwi din ako. So, sana in the future, pag umuwi ako ng Pilipinas, may ganap sila para naman hindi sayang yung pag-uwi ko. So, baka may magsabi sa inyo, ba't di ka umuwi? Sayang naman. It's just because po may dahilan. Hindi talaga siya na-align. Actually, plan ko na talaga yun. Lahat planado na. Kaya lang kasi nung naubos yung desired seat ko or yung pwesto ko, yung ticket ko na gustong bilhin, hindi ako nakabili. And the moment na ikinancel ko na sa work ko yung leave ko, na ipinagpaalam ko, isa ka naman sila naglabas. So, for me, it's not easy na bago-bago ng schedule ng leave. And meron ako na buong plano bago pa sila naglabas. So, hindi ko na itinuloy yun. And I know naman na 100%, hindi yun yung huling concert na hindi ko ma-attendan. At meron pa rin concert akong mapupuntahan.
ayun lang guys. So thank you pala sa lahat ng nagsusubscribe sa akin dahil sa SB19. Thank you very much guys. Kahit na ang content ko is, kahit na yung mga video na ina-upload ko is hindi naman talaga lahat for SB19, na minsan sinishare ko lang yung moment ko pagdating sa SB19, ganyan. Thank you very much. Talaga, sobrang maraming salamat. Na-appreciate ko kayo. And I hope nag-enjoy tayo sa kwentuhan natin today. And yeah, itutuloy ko na yung panonood ko. Yun lang. And sobrang happy talaga ako sa SB19. Thank you for watching and see you guys in the next one. Bye!